Hello guys! Good morning sa ating lahat mga kapatid, mga viewers na nagmamahal. Kimalo de los Santos, good morning and happy Wednesday po sa inyo. Magsensya na po mga kapatid at busy lagi ang lola nyo, si Malo de los Santos, dahil alam nyo naman, malapit na ang vacation ni Malo de los Santos kasama ang kanyang employer. Ayan, ganyan talaga po ang mga chimay. Talagang kailangan ay gawin natin ang obligasyon natin sa ating mga employer. Magpakabait. Ayan. Ngayon po mga kapatid, ako ay magbibigay lang ng opinion dito sa isyong 7 months na hindi na po mamatay-matay na issue. Kiyang me. Ayan. Sa palagay ko po mga kapatid dito sa usapan na paulit-ulit na lang na issue dito kiyang me ay parang nakakapagtaka na, na natigil na parang namatay na yung issue pero biglang nabuhay. Lumutang na naman ang paulit-ulit na issue. Mga resibo, yung mga nakaraan, sa mga anniversary, hanggang sa birthday, ay hinahanapan si Yang Mi ng resibo. Kung ako po ang tatanungin, nakita naman natin yung event ng anniversary at birthday ni Carla na talaga naman 1D millionaire. At doon, hindi na natin po dapat questionin pa. At ang pagkakaalam ko po dito sa usapan na si founder, si Yang Mi po dito yung nababagsakan na lahat ng kasalanan. Pero ang alam ko po, ang Jumcar po ay ang founder ay maraming admin. The time na kasikatan po ng Jumcar, na talagang nasa ere na nandyan po talagang binibigyan nila ng event, lahat. Kaya, alam nyo po mga kapatid, dito talaga ay issue talaga na ako sa ngayon na nahimik, nakikiramdam sa dahil itong issue na ito na ibinabato kiyang me ay paulit-ulit na, mahirap po para sa akin ay medyo talagang umiiba ang kwento. Nalilihis sa katotohanan talaga po. Kaya para sa akin, wag na lang, nakapagsalita na, nagbigay na rin ng pahayag talaga dito si Yang Mi. Ngayon, hindi na titigil dahil marami naman pong mga, kung may resibo talaga siyang pinangangawakan, ay dali na lang po doon sa tama na proseso na gawin niya na lang po yung tama. Umuwi siya, idemanda niya itong mga taong nag-aakusa sa kanya dahil siyempre alam niyo po mga kapatid, sa akin yung pagkatao na ang sinisira dito, kaya mas maganda na dalhin niya na sa tama, kung talagang may mga ebidensya siya, wag na lang siya magsasalita. Umuwi na lang siya at total may susuporta naman sa kanya. Idemanda niya na lang po. Dalhin niya na lang sa tamang proseso. Doon mapapatunayan niya kung sino po talaga yung nagsasabi ng totoo. Kasi alam ko talaga po, that time na yun, ang daming admin. Kaya hindi natin po alam kung ano pa talaga ang totoo. Kung may mamima, mga ganyan. Kasi kaya ako ngayon po mga kapatid, laylo ako, hindi ko po kasi alam kung ako po ang nagbigay, ako mismo ang magsasalita, hindi ko na po ipaparating pa kung kani-kaninong reaktor. Kasi pag tayo po nagkwento, minsan sobra may kulang. Kaya kailangan po natin na hindi na lang makialam sa issue na to. Kaya ako po mga kapatid, ang opinion ko lang dito ay dali na lang talaga sa tama. Dahil iyan po ay mapapatunayan. Dahil kung tayo lagi pong manghusga ng tao na sagad sa buto na mumurahin pa yan natin yung tao, yung
pipintasan pa, mabuti kung wala naman tayong kapintasan ng mga tao, lahat tayo po may kapintasan. Ano? Kasi yung taong sasabihan mo ay si Ilong, ganyan na lang mga kapatid. Ako, sa totoo lang, mismo si Yang Mi ang nagaano sa kanyang ilong, pero yun ay yun ang pagkatao. Pero hindi naman po tayo, ibig sabihin na wala tayong kapintasan. Ang hirap lang talaga po yung maminta sa kapwa natin na alam naman natin sa sarili natin, may kapintasan din po tayo. Hindi tayo mga perpektong tao. Doon lang po medyo hindi maganda yung pipintasan natin ang ibang tao, pero hindi natin nakikita ang sarili natin. Dapat bago tayo mamintas sa ibang tao, manalangin muna tayo at wala tayong karapatan murahin ang kapwa natin. Dahil wala naman tayo doon sa posisyon na talagang may ginawa na talagang pambubudol, wala, kwento lang ng kapwa natin. Bakit? Siya ba talaga yung nagbigay? Kung yan po ay grupo, hindi po natin pwedeng sasabihin na ay ganito, ganyan, ganyan. Ako talaga po, kaya sa mga na-experience ko po, kung grupo, hindi po yan natin pwedeng sabihin na ganito. Kung ako mismo ang nagbigay na individual, pwede ko pong i-claim na nagbigay ako kay ganito na hindi naman nakarating. Diba? Kasi mahirap po pag grupo kayo, group. Kasi di natin alam talaga kung totoo yung binigay. Dahil maraming admin po yan noon, that time. Kaya dito po, wala akong masasabi talaga na kontra doon sa kabila, kontra dito kay Yang Mi. Dahil po wala tayo sa posisyon na alam natin po talaga yung binigay. Kung kukwentuhan lang din tayo, wag po tayong padalos-dalos. Kasi sa naobserbahan ko po, iyon at iyon din po talaga yung isyong ibinabato kay Yang Mi. Diba? Naipaliwanag na yan. Diba? Ngayon, binibigyan na naman ng kwento, ng isyu. Kaya mas maganda na po, dali na yan sa tamang proseso. Diba? Para doon na po talaga matuldukan ang lahat. Kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Hanap, resibo dito, resibo doon. Sabi nga, hindi naman lang iisa ang admin. Maraming grupo. Maraming team. Maraming nagkaisa para mabigyan ng magandang mga event ang Jumcar. Diba? At nakita naman natin si Carla. Yung before na Carla at ngayon. Nakita naman natin po kung gaano na ngayon ka-successful si Carla. Hindi naman na nagbigay kayo na wala naman na may lupa. Ano nga hanapin nyo? May lupa at may bahay. May pira na ewan ko lang po. Sa akin, ang magiging sasabihin ko na lang kung ako ang beneficiary, kung ako si Carla, ay lahat ko yung tatanimin ng utang na loob. Hindi ako magmamalaki kahit kanino. Dahil kung wala sila, wala ka sa posisyon ngayon. Baka dati ka pa rin noon. Kung ano ka noon, yun pa rin ang buhay mo. Kung wala sila. Kaya ngayon po, wag tayong magmamalaki. Sabi nga, naging langaw kang lang ngayon. Langaw ka noon, ngayon ay naging bangaw ka. Ayun, di ba, may kasabihan. Pero ito po talaga ay sinasabi ko lang para wala bang discrimination, wala bang mapagsisisihan, wala ba? Kung ako talaga po lang ang beneficiary na kagaya ni Carla, ako'y hindi magsasalita, hindi ako magmamalaki, dahil alam ko kung ano ako noon. Magpapasalamat na lang ako kahit may mga negative na mga nasasabi na against sa akin. Ako'y ipapasok ko na lang yan dito sa tainga
sa kabilang tainga, ilalabas ko dito. Hindi na ako magsasalita dahil kapag nagsalita tayo or may action tayong gagawin, tayo po ang masama, di ba? Kaya, anong sasabihin sa atin? Wala tayong mga utang na loob, ganyan. Pero, para sa akin po talaga, yung beneficiary, wag tayong magmamalaki, kinatulungan. Maliit man o malaking bagay, wag tayong magmamalaki. Yun lang po talaga dito ang opinion ko. At doon naman sa mga sponsor na nagbibigay, speaking sa mga sponsor, napakabuti po yung walang nasasabi. Kung ikaw sponsor na gusto mo lang din naman na laging issue, na tumulong ka na, gusto mong issue, laging ipapaalam na ikaw ay tumutulong, hindi rin maganda po. 'Di ba? Kaya doon saludo ako sa mga sponsor na tahimik na lang, na wala silang nasasabi. Kung ayaw mo na doon sa tinutulungan mo, manahimik ka na lang, 'di ba? Para walang issue. Gaya ngayon na yung issue dito sa Jumcar, paulit-ulit na lang, at lalong-lalo na dito sa founder ng Jumcar. Pero palagay ko hindi na nila gagamitin ang Jumcar. Alam ko yata magpapalit sila ng pangalan. Ayaw na nilang dahil parang sa kanila nakakatruma na ang Jumcar, no? Hindi na nila babanggitin dahil nabigyan po sila ng issue. Yun lang yan ang naririnig ko yata po, mga kapatid, na parang iniba na nila. Iba na ang pangalan nila. At doon na lang sila sa pagtulong talaga. Pero ako dito, mga kapatid, wala ako ditong kinakampinan. Wala akong pinapanigan talaga dito sa issue na to ni Yang Mi. At dahil ito po ay paulit-ulit na lang. Wala itong katapusan hanggat wala po itong nasasampulan. Kaya ako, para sa akin kay Yang Mi, gawin na lang niya yung tama. Huwag na siyang magsasalita, nakapagpaliwanag na sila, hanggang doon na lang. At umuwi na lang siya at harapin niya na lang po ang katotohanan para malinis. Dahil kami pong mga reactor, kung ako po, depende po ako na nagre-react, na hindi po ako basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Iyang mga screenshot na binigay sa akin para lang, hindi po ako pumapatol sa ganyan. Dahil hindi natin alam po talaga ang buong katotohanan. Sa totoo lang po. Kaya dapat tayo po ay, kahit tayo reaction, ay bibigyan tayo ng mga maling impormasyon, o kahit tama man yan o mali. Huwag tayo basta-basta pong makikisakay dahil tayo pong mga reaktor ang mapapasama. Sa mga kapwa reaktor ko naman, sana po ay may mga kanya-kanya tayong opinion nyo ay respetuhin ko, opinion ko sana po ay respetuhin nyo, kasi po mas maganda po yung ganun, na respeto po ang mamumuo sa ating mga puso. Dito lang ito sa social media. Huwag tayo yung magpapadala sa ating mga emosyon na At ako po, ito maging aral na sa atin po, yung mumurahin mo ang kapwa natin na ay ito po, masasabi ko lang, bilang experience kong namura. Hindi po ako talaga nakaka-move on. I think na talagang mahirap ang minumura ng tao. Dahil isang araw lang, nagigising na lang ako na parang may nagkikiring-king-king po. Ito, ko to sa inyo talaga, mga kapatid. Binabahagi ko sa inyo yung naranasan ko pong trauma. Kaya, napakahirap po, mga kapatid, yung taong minumura na alam mo naman, kung ikaw po ay siguro, kung ako ay nakapatay, kahit mura-murahin nyo ako. Dahil karapatan nyong murahin yung taong nakapatay. Dahil ang isang taong nakapatay, ibig sabihin yan, kriminal. Hindi ka na dapat po pagkatiwalaan dahil mamamatay ka ng tao. Pwede kang sagad-sagad. Pero sa isang kagaya ko po, Malu de los Santos, na-involved lang sa GC na yan, na wala naman akong kinalaman. At totoo naman, kami naman ni Bupil talaga ay nagkakasama sa GC, na ako nga po ay umaalis, ay kailangan ba pagmumurahin? Nagpaliwanag ka, kailangan bang pagmumurahin? Sa Husgado po, pag dinala mo sa Husgado, lilitisin ka muna. Kahit ikaw po ay involved doon, nakasangkot ka sa krimen,
kung ikaw naman po magkasama kayo na ikaw naman ay umalis na dahil di mo naman alam na yung krimen, akwit ka po, hindi ka po ay uhusgahan. Nagpaliwanag ka na ikaw nang iyon, nandoon ka sa GC na yun at pero hindi ka naman involved, wala ka naman doon sa usapan na yun, ay kailangan pa bang hindi mo siya paniwalaan at mumurahin at sasampalin? Doon po yung point ko po talaga. Sabi, move on. Sa mga hindi nakaranas ng pagmumura, sasabihin move on, napakadali. Pero yung taong minura, na ikaw pa yung tumutulong, natulungan mo at iyong pa ang nagmura sa'yo, kahit content lang, masakit at hindi mo yun maaalis sa sarili mo. No? Dahil tayo dito sa social media, nasa charity po tayo. No? Lahat ng ipaparatang natin sa kapwa natin, kung hindi naman po totoo, tayo po ang magdadala ng kasalanan. Kaya para dito sa issue ni Yang Mi na paulit-ulit na lang, 7 buwan na hindi mamatay-matay ang issue kay Yang Mi. Dapat dito dali na sa tamang proseso. Yan lang po mga kapatid ang opinion ko, opinion ni Malu de los Santos. Sana po tayo po ay magdahan-dahan. Huwag tayong magmumura, huwag natin mumurahin at huwag tayong mamimintas, manlalait sa kapwa natin dahil po tayong mga tao, hindi naman po tayo perpekto. Yan lang po ang opinion ko. Please po, sana po ay respeto sa lahat ng opinion nyo, opinion ko, rinirespeto ko po. Ito ang opinion ko, sana po ay walang kukontra. Ayan lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Suporta na lang tayo kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, at kay Ruel of Malalag, at kay Rochelle. Iyon, thank you po sa mga Rochelle family, community ng Rochelle. Thank you so much. At ako nagpapasalamat ako po sa Team USA, kila Kuya Ande, at kila Ma'am Karen, kay Ma'am Lia Kalika. Yan, thank you so much. At kay Ma'am Jim. Maraming salamat at Kuya Ande, thank you so much. At alam kong tunay kang kaibigan. Thank you, thank you. Paalam, bye-bye you. We love you so much. Bye-bye.